Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Dahil sa hindi inaasahang power outage sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, nangangamba ang ilan sa ating mga kababayan kung magpapatuloy ba ito. Ayon sa Department of Energy o DOE, nagkaroon ng ilang problema sa mga planta na nagsusupply ng kuryente. Dahil din sa pagtaas ng demand, nagkaroon ng rotational brownout sa nasabing lugar. Direkta ng nakikipag-ugnayan ng DOE sa mga planta upang agad na maisaayos sa mga ito. Naglabas naman ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nasa red at yellow alert ang Luzon. Kaya nagpaalala rin ng DOE na maaaring magkaroon muli ng rotational brownout. Patuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na maisasaayos agad ang mga planta at mapapagana na ang ilang bago para makatulong sa pag-supply ng kuryente sa bansa. Para po sa ating mga konsumidor, huwag po kayong mag-alala. Ang Department of Energy po ay mayroon pong mga nakareading actions. Kami po ay nagmo-monitor ng ating sistema 24/7. Ngunit sa parte naman po ng ating mga konsumidor, kami po ay humihingi ng inyong pangunawa at pakikiisa para po mag-implement tayo ng ating energy conservation at tamang paggamit ng ating enerhiya. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, sikop sa mga sakop sa Davao City Police Office kon DCPO ang usa ka high-value individual ato sa high-impact buy-bust operation sa barangay Bago Galiera, Davao City. Adlaw nga Huwebes, Mayo 14 ning tuiga. Na ilang dinakpan nga si alias Bay, kinsa nakuhaan og gituhang shabu nga mukantidad sa kapin 15.6 million pesos. Nakuha sa gikan kaniya ang usa ka caliber .357 revolver nga dunay duha ka buhing bala. Mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 hasta na sa Republic Act No. 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikonsidera isip dakong tabang among operasyon aron nga mapugngan ang posibleng pagpang-apod-apod sa mong illegal nga droga sa komunidad. Nagpamatuod sab kini sa parayon nga paningkamot sa DCPO aron nga mapakgang ang illegal drug networks ug mamintinar ang peace and order sa Davao City. Gibarugan sa Mindanao Development Authority kon Minda nga malinawon ug walay hulga sa seguridad karon sa Mindanao. Kini subay sa gipagulang abiso sa Australian Embassy in the Philippines sa ilahang mga residente. Kinsa gipaigmat nila sa pagbisita sa Pilipinas tungod sa posibleng bahad sa seguridad ilabi na sa sidlakang bahin sa Mindanao. Sumala sa Minda nga among abiso dili na bag-o sa Mindanao. Gibutyag sab sa Minda nga ilang girespeto ang maong gipagulang abiso busa. Plano sab karon sa Minda nga makigtagbo sa Deputy Ambassador sa nasod Australia aron nga ipahibalo ang tinuod nga sitwasyon sa Mindanao. On our part, we're also closely coordinating with our security sector, the armed forces, the PNP, for instance. In fact, Minda has been working closely with the PNP regional offices in Mindanao in terms of the conduct of our regular peace and security assessment of the situation in Mindanao. Ubo ka ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Dagang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media accounts sa @PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.